Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. And this is another monthly reading for ang gagawin natin ngayon is by elements. So this is for fire signs, Aries, Sagittarius, Leo. So, this is you and your person's reading. Titignan natin yung situation ninyo, situation ng person ninyo, and ano yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo this year, 2026 or January 2026. Okay? So, let's start without further ado. So, let's see. I'm going to pull an oracle card. So, remember, Aries, Sagittarius, Leo. This is not hindi lahat para sa Aries, Sagittarius, Leo. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers. Pwedeng sa inyo to at hindi sa kanila. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay? If hindi kayo naka-resonate dito, fire signs. So, you can check your other placements. Baka nasa water signs, air signs, or earth signs yung reading ninyo. Baka meron kayong mga signs na yon sa placements ninyo. So, you and your person's reading, Aries, Sagittarius, Leo. Let's see on your side. What is your situation right now? Cleansing, meditation, clearing space, removing negativity. So, nasa point ka ngayon ng ayaw mo negative sa buhay mo, you are clearing all the negativity, ayaw mo ng gulo, sakit sa ulo, you are cleansing your space. So, your person's situation right now. Magulo isipan niya, anxiety. So, medyo nagpapanik siya, may takot sa kanya, whatever it is. So, let's see, baka natatakot siyang mawala ka sa buhay mo, natatakot siyang baka makamove on ka, and hindi mo na siya tatanggapin pa. So, ano bang nangyari before tayo pumunta sa mga kanya-kanyang nararamdaman? Aries, Sagittarius, Leo. What happened? Confusion. Yung person mo masyado siyang overthinker, or might be sumasakit na yung ulo ng person na to, confused sa mga nangyayari. May mga disappointments dito talaga about your relationship. Feeling ko dito, you love this person, but then, nung nagkamali itong person na to, parang biglang na bad trip ka right away. Kumbaga, as a point na, nung nalaman mo na niloloko ka niya, bigla kang hindi naging masaya, and bigla kang parang you wanted to focus just more on your life. So, parang you don't want to accept him or her anymore, like even a second chance. So, I think this person did try to, pero parang you did not give this person a second chance so far sa ngayon. Kasi na-bad trip ka talaga sa mga nalaman mo. Might be you are that someone na pag nagmahal ako totoo and binibigay ko lahat, wag mo lang akong lokohin, wag mo lang akong pagsinungalingan. So, yun. And right now, you are rebuilding yourself. Parang para sa'yo, kung dun ka, okay, dun ka. Fire sign personality. So, ano ba yung nararamdaman mo? Wait lang, may baliktad na card. Ano yung nararamdaman mo sa person na to?
nararamdaman mo para sa person na to? So, yung feeling mo para dito sa kanya, fire signs, is like, nangangako ng hindi tinutupad. Feeling mo parang, yung mga promises niya, or yung mga plano ninyong dalawa, new beginnings, or something like that. Parang nagkaroon sa'yo ng clarity na, wala palang kasiguraduhan yun. Parang, lumabo para sa'yo. Parang lumabo yung sitwasyon. So, yung mga yun, parang hanggang salita lang pala yun. So, na-realize mo lahat yun. Yun yung naramdaman mo ngayon. Even if nakikipag-usap or he or she is trying na kausapin ka, to explain or to come back, parang disappointed ka na. Kaya nga cleansing, meditating, parang you wanted to release negativity sa buhay mo, including this person, because you include this person as a negative one. And ayaw mo ng ganito. So, ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Nararamdaman ni person mo for you. Honestly, as a point siya ngayon na alam niyang naging unfair siya sa'yo. Na nagsinungaling siya sa'yo or something, naloko ka ba niya? Alam, or pinagsabay pa kayong dalawa. Alam niya na nagawa niya to, and naipit siya sa sitwasyon in a way, as a point na naramdaman niya sa'yo na parang nagmo-move on ka na parang parang mas okay sa'yo na ganito ka, nawala siya, ganyan, single ka, nawala siya. So honestly, itong person din naman na to is nasa point siya nung time na yon, siguro kung ano man naging issue ninyo na nalaman mo yung totoo, is napagod din siya sa mga nangyari. Kasi feeling ko pinagsabay kayo nito eh. So, whether pinagsabay kayo with an ex or pinagsabay kayo with another person. So, parang feeling niya dito, alam kong pagkakamali ko, alam ko na naging unfair ako sa kanya, kaya siguro ganun na yung ginagawa niya sa sarili niya, nagmo-move on na siya. Parang ganun. So, let's see. Ano yung plano mo sa connection na meron kayo? Honestly, magulo yung isipan mo. Minsan, hindi ka din nakakatulog sa gabi. Kahit pa siguro hinayaan mo siya, or as a point ka ngayon na gusto mong mapag-isa, could be, and mag-move forward to heal, could also be. Pero magulo yung isipan mo. Kasi, really, yung mga pangako niya sa'yo, naniwala ka dun eh. Naniwala ka dun sa mga plano ninyo, new beginnings, or something like that. And, nung nalaman mo yung totoo, bigla kang na-disappoint. Parang, iniisip mo din to kahit sa gabi. Parang, even if he will going to come back, I will not going to accept the offer. Sobrang nakaramdam ka ng coldness, emptiness, agad-agad sa person na to. Though, you try to think about sa nararamdaman niya para sa'yo, na tinatry mo pa na baka kaya ko pa siyang patawarin, baka nandyan, alam mo, minahal mo naman kasi talaga to. Pero nung nalaman mo kasi yung totoo, parang bigla siyang nag-vanish, parang ganun. So, gumugulo pa rin sa isipan mo to. Minsan, iniisip mo na, patawarin ko kaya, wag na lang, parang ganun. So, yun yung, wala ka actually plan. Wala kang actually plan. Parang feeling mo lang, yung disappointed ka lang. Or siguro yung plano mo is yung mas to find out more pa na truth about him, about baka meron ka pang hindi pa nalalaman. So, yun yung mga plano mo. Or plano mo din na kung sakaling babalik siya sa'yo, like really, magseryoso siyang bumalik sa'yo, you will not going to accept the offer. Yun yung plano mo ngayon. Magulo pa isipan mo. Kaya siya dito nagkakaroon ng anxiety,
may fear sa kanya dito dahil sa dahil nga nagwo-worry na siya na hindi mo na siya papatawarin pa. So, ano ba yung plano niya for you, for your relationship? May plano pa talaga siya mag-offer sa'yo ng love and commitment. Alam niyang sobra kang nasaktan sa mga nangyari and napagod sa conflict na meron kayo. Pero may plano pa din talaga siya na to offer you love and commitment. So, willing pa din siya na ipaglaban yung pagmamahalan ninyo. So, pwedeng ikaw yung wife and nalaman mo na pinagsabay kayo with the girlfriend and kaya natakot siya na hindi mo na siya patawarin kasi mag-asawa kayong dalawa. So, pwedeng ganun or pwedeng vice versa, okay? So, Aries, Sagittarius, Leo to. Kung sino man sa inyo naka-resonate dito. So, may tinatago pa ba siya sa'yo? May tinatago pa ba yung person mo sa'yo? Aries, Sagittarius, Leo. Wala naman na. It's all about this. I think talaga kayo yung married dito. Married or committed. This person really want na to come back. Ayusin ang mga dapat ayusin. Even na to have some transformation sa buhay niya, sa sarili niya, to be a better person. Na na-realize niya talaga this time, mali yung mga ginawa niya. Lalo na ngayon na I think you didn't give him or her another chance. Siguro you did try to give this person chance before, but then parang sobra na din. So, kung hindi pa kayo kasal or something, committed lang kayo or long term or something, this person even willing to marry you. So, wala na ako nakita ditong other party or anything kasi feeling ko clear naman na sa'yo about that. Kaya hindi na siya naging lihim. So, and I think dumating din talaga siya sa point na kung bakit siya nagloko is hindi siya naging masaya sa pagsasama ninyo. Dumating siya sa point ng ganun. I don't know what happened. Naging pabaya ba siya? Naging masyadong confident ba siya? Or naging masyadong siya before na kumbaga hindi siya nag-isip na paano kung mawala yung asawa ko, ano na lang kayo mangyari. Sobra siyang naging easy-go-lucky in a way. And then this time around, nung you realize na hindi na kita tatanggapin pa, doon niya na-realize na, wait lang, hindi pwedeng mawala to sa akin. Hindi ako papayag, parang ganun. So, dito siya nagkaroon ng realization nung time na hindi mo na talaga siya pinansin or hindi mo na siya pinatawad. So, dito na siya nagkaroon ng realization na parang kailangan ko nang magbago. Kailangan ko nang ayusin to. So, may lihim ka ba sa kanya? Aries, Sagittarius, Leo. May lihim ka ba sa kanya? I think you are not putting this in an obvious way. Nahihirapan ka din sa mga nangyayari sa inyo. Andun ka sa point na all you really want is an effort from this person. And to move forward towards with you as well. Honestly, nasa point ka na ngayon ng gusto ko na lang ng bago. Kaysa sa'yo na napapagod na ako, ayoko na. So, as a point ka ngayon na you just really want to move forward and never look back. And just try to someone new in your life. But then, part of you is also hoping na baka through his effort, baka mapatawad mo pa siya ulit. Kasi napapa-challenge ka din sa situation ngayon. Ayusin niya lang yung pagbabalik niya nang wala nang away, wala nang gulo. Ayusin niya lang to. Baka mababalik pa. Baka magkaroon pa ng rebirth na way. Baka hindi man mabalik pero mapag-umpisa pa ulit. Pero kung as a point na every time na iisip mo yung mga kasalanan na gawa niya,
dun ka din sa point na parang nababad trip ka. So, I think itong decision mo na to is not now. Kasi now ngayon, ang gusto mo ngayon talaga is to clear. Parang clearing pa yung gusto mo. Gusto kong mapag-isa. Gusto kong mag-heal muna about what you did to me. Parang gano'n. Wala mo na akong pakialam sa'yo. Pero I think part of you is still hoping na magbago na siya. Hindi mo lang to sinasabi sa kanya. Kasi yung pakiramdam niya, o hindi mo pinaparamdam sa kanya. Kasi yung pakiramdam niya kasi dito, nagmo-move on ka na. Yun yung nararamdaman niya sa'yo. Kaya sobrang worried siya. So, let's see. Ano yung possible na pwedeng mangyari this month of January, year 2026? Or more. Or up. Or future. Anong possible na pwede mangyari sa relationship ninyo? Or marriage ninyo ba? It's not really easy. But there is still a hope na dadating talaga kayo sa point ng parang feeling like wala na kami. Hiwalay na talaga kami. Like somebody will going to walk away emotionally na talaga. I think this is you. We're going to walk away emotionally. Maghiwalay talaga kayo nito. Pero, through this kasi, magkakaroon, dito na siya magbabago. Dito na magkakaroon sa kanya ng clarity na kailangan ko nang ayusin yung buhay ko. Para may mapatunayan na siya sa'yo or sa family ninyo para maayos na kayo ulit. So, siguro papayag siya. Kumbaga hindi kanya kukulitin. Not because okay lang sa kanya, but because gusto niya din ayusin yung sarili niya. Para sa pagbalik niya, may mapapatunayan siya sa'yo. Kasi sa ngayon wala eh. Dahil nga sa mga fresh pa yung mga nangyayaring pangloloko or mapagkakamali niya sa'yo. Pero darating yung araw. Sa point na babalik din talaga siya sa'yo. Alam niya yun, ayusin niya lang yung buhay niya. So, kakaroon pa rin kayo nito ng communication in the future, this year 2026. And also na, I think on your part, you will going to be practical to accept this person or to forgive this person again. Dahil kung married man kayo, I think you will going to be practical to forgive this person. Siguro para sa mga anak ninyo or something like that. So, pag maingay, pasensya na. Maga na. So, anyway, yun yung possible na pwede mangyari in the near future, So, Aries, Sagittarius, Leo, you might be dealing with Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Taurus, that is my reading for you. Aries, Sagittarius, Leo. Naingayan ako sa ingay. Aries, Sagittarius, Leo, that is my reading for you. Thank you and God bless.